for me, no, wala naman kayong ginagawa eh. Alam mo 'tong resolution na 'to nagpapakita lang na kunwari may ginagawa kayo eh. Oo. 'Di ba? Wala ba kayong mape-present na nagawa niyong batas na umunlad ang buhay ng mga Pilipino? Yung gano'n sana, hindi yung puro pang-ego ninyo eh. Ano 'to, yung mga ego to na measures eh. Oo, oo. Alam mo yon, Joey? Ego trip na mga measures, pero 'pag tinanong mo sa kanila, meron ba kayong mga papakitang batas na umunlad ang buhay ng mga Pilipino, yung talagang nagkaroon ng impact? Ang nakakaloka pa nito, they're not going to stop itong mga senador. Wala naman silang gustong gawin eh. Wala naman, the Senate really doesn't know anything. Ano lang talaga, pang soundbite at panakip butas sa korupsyon sa gobyerno. Etong Chinese embassy, yung mga ano nila sa China. So parang wala na, tapos na kayo. So parang una, sabi mo umalis ka. Tapos biglang sabi ni Tulfo, pwede naman tayong mag-usap. Ha? Si Bongbong Marcos, he cannot afford the Chinese embassy to close in the Philippines. He cannot afford that. That's going to have huge backlash if that would happen. So sabi ngayon huge repercussions. Huge magiging unattractive ang Philippine economy. I'm gonna tell you. Kumbaga, itong principle of reciprocity na to, yung konsepto talaga yan sa foreign relations. Kung anong ginawa mo sa akin, di rin ang gagawin ko sa'yo. Tapos pagka ganun ang usapan, di ibig sabihin, tayo dito, patas-patas tayo dito. Ganyan. Anyway, since yung Kalayaan Municipality, dineclare nyo kami na persona non grata, declare rin namin itong mga nag-cause nitong mga nitong resolution na ito noong 2023 at noong 2026, i-declare din namin kayong persona non grata. Kung anong gagawin mo sa amin, yun din gagawin namin sa iyo. Hello, hello! Hi everyone! Na-miss niyo ba ako? Oo naman. Ayan. Kung na-miss niyo ako, magbigay kayo ng abuloy. Charot. Kung na-miss niyo ako, magbigay ng abuloy, i-Gcash. Charot. My God, girl, ang dami nating pag-uusapan, girl. Oo. First muna, mag-comment muna tayo na wala namang masyadong issue doon eh. I just wanted it to be highlighted. I think yung magandang contribution kahapon nung discussion ni Alan Peter at saka ni Kiko Pangilinan, sobrang he was able to really dismantle yung anti-China hirit when you do not agree with them. Well, ano naman yan si APC, no? To be fair tayo APC, shout out sa'yo, Senador Alan Peter Cayetano, kasi I really forgot when did we have our meeting in the Philippines. DFA pa siya. I think it was 2018. I think it was 2018 or DFA pa siya noon. It was May 2018. Basta sometime DFA pa siya noon. May kipay na rin ako noon. So maybe that was 2018. Maybe it was 2018 ng May. Oo, kinausap niya, nakipag-meeting siya sa akin. Kasi nga, naluloka siya. Kasi nga, di ba sinusulong nila yung joint development with China? This was 2018, mga bakla kayo ng taon. 2026 na. So, sinusulong nga nila yung joint development. Tapos, di ba, ang daming ayaw, ganyan. So, ano ngayon nga?
yung issue ngayon sa South China Sea, ganun pa din. Ano ba, ano Oo. bardagulan pa rin, forever. Yun lang ang gusto Mm. nila isulo yung joint development. Tapos ang daming umaangal, tapos sinabi pa, may binigay pa siya sa akin, kita mo tong ano na to, itong academic na to. Noong 1999, may sinulat siyang paper, sinusulong niya joint development. Ngayon may sinusulang na yung joint development, ayaw niya. Isa na siya sa nangunguna na ayaw. Na ayaw, oo. Sabi Baka wala na kasi siyang interest. itago na lang natin siya sa pangalang J. Batong Bakal. Itago na lang natin siya sa pangalang J. Batong Bakal. Oo, J. Batong Bakal. Oo. No? Sabi ko, talaga? Sabi ko, hindi mo nakapaniwala kay APC. Saka talaga. Tapos pinakita niya sa akin, ito yung paper niya, no? Ito nga yung parang, that was a paper that they were using as one of their references. Ng, ano ba joint development, ganyan. Sabi ko, natawa talaga ako. Kita mo nga naman sa mga to. Mga walang integridad, na hindi mo rin naman masabi, bakit bago noon sinusulong mo joint development dahil sinabi mo yan ang magpapatuloy ng peace, ngayon ayaw mo na. Ano yun? Ano magpapatuloy ng peace ngayon? Kung ayaw mo ng joint development. Hindi siya kasali sa joint development. Nagigets nyo ba? Alam mo, magpapatuloy ang peace kapag kasama sila sa development. Ayan. Kasi nga, pag may peace na, wala nang funding from the US, bati-bati na kayo dyan. General Dynamics, Diyos ko Lord, yung mga ginagawa ninyong mga propaganda laban sa akin, nakakatawa. Alam mo kung paano ko nalaman? Bakla, Google Translate na Tagalog. Oo nga. Totoo. Nagigets mo yung bilang, bakit na nagsusulputan ng mga katsaka-tsaka ng mga page? Tapos yung Tagalog, Google Translate Tagalog. Wala mang ganyang Pilipino magsalita, yung sobrang diretso. Ang batas na, kinemirot yung Google Translate nga. Google Translate. Kung hindi Google Translate, ChatGPT, ganyan. Tapos puro pa anonymous page. Alam mo, baka na lang talaga meron naman magbigay na naman ng announcement ng ChatGPT na meron sila. Hindi katulad kay Inday. Yung ginagamit yung ChatGPT para gumawa ng propaganda laban kay Inday. Oo. True. Ayun. Pero nakakalo, di ba? Aminin mo, aliw na aliw ka dun sa I think si APC usual. As usual, he was great. Oo. Ang galing niya dun. Ang galing niya talaga. Ayun. And anyway, tapos sa sobrang banas ni Kiko Pangilinan, sabi niya, ay sige, hindi na ako mag-interpolate. Okay na. Ay, hindi ko na i-entertain yung, hindi ko na sasagutin. Nag-give up si Kiko Pangilinan. Nag-give up siya. Sige, hindi ko na sasagutin. Ganyan. Yung mga tanong mo, wala na, dead man na, hindi ko na sasagutin. Sabi ni Kiko Pangilinan. Pinanood ko talaga yung buong 2.5 hours nila na usapan, na bardagulan. Ayun. Swerte ng General Dynamics Hindi, bakit yung pinaglalaban? Inaanok talaga, bakit yung pinaglalaban si Tariela? Correct. Parang, totoo. Alam mo yung parang, malakas kasi talaga ang hatak ni, kasi nga malakas nga ang backer nga ni Tariela. Oo, correct. So, oo, ang backer ni Tariela, alam mo na kung ano ang backer ni Tariela. So parang syempre, magpapapogi ka. Kaso nga, di ba yung, sino ba mga bumoto dun sa resolution? Ang mga bumoto sa resolution ay sila, Tito Soto, Panfilo Lacson, Zubiri, Erwin Tulfo, Ontiveros, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Loren Ligarda, JV Ejercito, Bam Aquino, Jinggoy Estrada, Lito Lapid, Camille Villar, and Mark Villar. Of course, si doon, ang pa rin. So,
Oo, si Pangilinan yung of course yung proponent ng resolution. Oo, pero ako for me 'no, wala naman kayong ginagawa, eh. Alam mo 'tong resolution na 'to nagpapakita lang na kunwari may ginagawa kayo, eh. Oo. 'Di ba? Wala ba kayong mape-present na nagawa niyong batas na umunlad ang buhay ng mga Pilipino? Yung gano'n sana, hindi yung puro pang-ego ninyo, eh. Ano 'to, yung mga ego to na measures, eh. Oo, oo. Alam mo yon, Joey? Ego trip na mga measures, pero 'pag tinanong mo sa kanila, meron ba kayong mga papakitang batas na umunlad ang buhay ng mga Pilipino, yung talagang nagkaroon ng impact? Mm, mm. Ano sila, eh, well, of course, ang pino-promote nila is yung, hindi ilalaban namin yung Pilipinas ng yung very shallow idea of loving the country. Jingoist nga, eh, yung, hindi ilalaban namin ang patayan ng Pilipinas. Gano'n yung ano nila, gano'n yung gusto nilang soundbite to the Filipino people na, "Ay hindi, wag kasi tayo kasi yun yung easy, eh. Yun yung madaling argument. But dito matatalo yung mga Pilipino kung hindi ka matiyaga. Kakainin talaga kayo, lalasunin talaga kayo ng mga senador. Kagaya nitong mga senador na pumirma dito sa Senate Resolution number 256. 'Di ba? Na ang naging thrust ng kanilang pagpo-promote dito sa Senate resolution na ito is that kung senador ka at hindi ka pipirma dito, ibig sabihin pro-China ka. And that is just so simplistic and very, very myopic view on how to approach our problem. Ganon. But anyway, sa totoo lang, natutuwa akong panoorin yung bardahan na, yung kung paano tayo tinatrato ng China ngayon. Dahil, earlier today, Ay, correction, Oo. correction, hindi yung tayo, kung paano tinatrato 'tong mga government sinatariyela. Hindi, Magkaiba meron yun. silang meron silang reciprocity on the persona non grata. Nakita mo ba yun? Oo. Oo. Alam mo, tawa ko ng tawa. Oo, ako din. Alam mo kung Sabi bakit? Oo. Alam mo kung bakit? Persona non grata mo kami diyan. Persona non grata mo kami diyan sa Kalayaan Municipality. Okay, edi ipepersona non grata din namin kayo sa Correct. China, sa Hong Kong at Macau. Hong Kong at Ang nakakaloka Macau, kasi oo. dito, kung ikaw, 'di ba ang kalimitan, aminin ninyo 'to, ang kalimitan bago ka mag-apply ng visa papuntang Europe at US, yung may mga pang-visa ba, kailangan mo na meron kang travel history. Kasi nung panahon natin, Joey, no, nung panahon lang naman natin ng mga bata-bata pa tayo, ang ginagawa ng mga Pilipino noon, babiyahe muna sila ng Hong Kong para matatakan yung passport. Oo, Para kasi meron silang travel history kasi yung pinakamura. Pinakamadali, walang visa kasi sa Hong Kong. So ngayon, minus Hong Kong at Macau ka na. Minus Hong Kong at Macau ka na. So ngayon, mamimili ka na lang, Malaysia. Ay siguro naman mura lang naman pupunta ng Indonesia, Malaysia at Thailand. No? Southeast Asia siguro. Ewan ko, mura pa ba sa Hong Kong? Mas mura pa rin ba sa Hong Kong or mas mura ng bumiyahe papuntang Thailand, Malaysia or Indonesia? Mas mura na sa Mas mura na sa Southeast Asia. Mas mura na sa Southeast Asia. Mas mura na kasi dati ang pinakamura Hong Kong eh. Pinakamalapit na pinakamura Hong Kong. Kasi naalala ko na nakabiyaya ako ng Hong Kong ng same lang? Same, oo. Same na lang? Kasi dati sa Hong Kong nakakapag 9,000 pesos ako eh. Balikan eh. Cebu Pacific. So ganun na eksena nila. So ngayon, ang nakakaloka kasi dito, alam mo yung nagpaka-petty na talaga yung Chinese embassy.
Ano ang tawag dito, tsaka yung ano, yung Bex, yung commensurate lang talaga yung binibigay nila sa atin. Alam mo yun, yung parang, alam mo yun yung, ah, pitik ka ng pitik ka, o di sige, pipitikin din kita. Ganyan, yung commensurate, yung parang sobrang hindi ka talaga importante na, o di sige, gagawin ko, basta kung lahat ng gagawin mo sa akin, gagawin ko sa'yo. Parang ganun yung ano niya, ganun yung atake ng China. Babardagulin nyo kami, o di Oo, sige, ganun na ganun na yung attitude niya, no? Na, pitikan. Okay, pitikan tayo. Yan ang gusto nyo, no? Ganyan ba gusto nyo? Okay, pitikan tayo. Kasi, that's why I really think that this is the ambassador that they assigned to the Philippines because naka-assign to sa US before eh. So, sanay siya sa bardahan. Na, sanay siya sa bardahan. Lalo na sa US, grabe, parang every month ata merong anti-China na congressional resolution. So, parang, ano na lang to sa kanya, parang, ano na to? This is routine. Alam mo yung routine. Tapos ngayon, kasi nga 'di ba, hindi naman kasi pumapalag ang Chinese embassy noon. Tahimik lang yung Chinese embassy. Kaya hindi na sila nasanay. Ngayon lang naman nag-aano eh. Tapos ang nakakaloka pa nito, what's this? They're not going to stop itong mga senador. Alam mo, wala naman silang gustong gawin eh. Wala naman, the Senate really doesn't know anything. Itong ano lang talaga, pang soundbite at panakip butas sa korupsyon sa gobyerno. Etong Chinese embassy, yung mga ano nila sa China. So parang wala na, tapos na kayo. So parang una, sabi mo umalis ka. Tapos biglang sabi ni Tulfo, pwede naman tayong mag-usap. Ha? Parang nakakaliw alam mo yung nga. meron kang parang Ay, nakakaaliw nga kasi yung the way China would deal with the local with the Philippine politician, nabubuko niya yung inconsistency nung mga nung mga government officials na to. It started dun sa bardahan na sinimulan ni Tariela. So, tapang kayo o di sige, ganyan. Sabi nung Chinese embassy, edi kung paalisin kami ng presidente ninyo, di aalis kami. Problema yan. Diba? O sabihin ng presidente ninyo, layas kami lahat. Ganyan. Ang problema yon, sabi ng China. At isasara namin yung Chinese embassy. Nakakaloka talaga. Isasara namin yung Chinese embassy. Yan talagang ang hirap hindi mag-root doon sa Chinese embassy. Parang, you go sir, sige, expose mo pa yung mga putang inang yan. Diba? Sobrang wala talagang dangal. And then, of course, syempre, si Bongbong Marcos, he cannot afford the Chinese embassy to close in the Philippines. He cannot afford that. That's going to have huge backlash if that would happen. So sabi ngayon huge repercussions. Magiging unattractive ang Philippine economy. I'm gonna tell you. Correct. Ayun. Kasi meron kang major economic country na nasarado yung embassy sa'yo. Pagpapakita nun, tsaka ang bansang to. Palaaway. Ang liit-liit na nga lang, palaaway pa. True. Tsaka naman itong bansang to, kung makaaway, kala mo kaya. Kung makaaway, kala mo naman merong ibubuga. Diba? Madamay pa kami alam mo, dyan. May kukwento ko sa inyo, no? May kukwento ko sa inyo. Ganun mo yung attitude sorry.
Ganun yung magiging attitude ng ibang bansa eh. Kung kunwari nagsara yung Chinese embassy, ang impression ng ibang bansa, tsaka naman itong bansang to, liit-liit, kala mo kung sino makipag-away. Bala kayo dyan kaysa madami kami. Kaysa madami kami Yeah, sa away exactly. niyo, mga higdot kayo. 'Di ba? Ano Hindi, kami, may bakit kukwento ako ko sa sa inyo? inyo. May kukwento ko sa inyong it's humiliating and funny at the same time. Naalala niyo yung sa Ayungin Shoal, yung nagkaroon ng bardahan doon. Mm. I think it was 2 years ago. Was it 2 years ago? Yung merong pang, may drama pa si Browner na may naputulan ng daliri, yung ganyan. Oo, oo, oo. Eh, so meron kaming kachiga dito ni Ana. Na dinner lang namin. Alam mo naman, syempre mga taga Southeast Asia, may mga bonding. Meron kaming ka-dinner na diplomat. Tapos kakalabas lang ng balitang yon, tapos nalaloka kami ni Ana. Tapos sinanong namin yung diplomat, kayo ba pag sinabi naman niya nangyayari na, oh my God, nagkaroon ng bardagulan dyan sa Ayungin Shoal, may naputulan ng daliri, ganyan. Ito pa, tapos sinanong namin siya, ito pa pag nauwi to sa gera, join kayo, ganyan, join ba kayo sa Pilipinas, ganyan. Alam mo, tawa siya ng tawa. Sabi niya, tawa siya ng tawa. Sabi niya, are you insane, bitch? You already lost a thumb and you want to go to war to China? You already Tapos sabi niya, bahala kayo. No, you're alone. Sabi niya ganyan, you're alone. Sabi niya, ginano niya kami, you're alone on this. We would like to develop with China. You're alone on this. Sorry. Ganyan siya. True. Diyos me. Nakakadiri. Sabi niya talaga, sinabihan talaga niya kami na parang sabi niya, naputulan ka na ng daliri. Gusto mo pag makipaggera? Hindi, naputulan ka na ng daliri. Tapos tinanong pa niya kami, paano naputulan ng daliri? Ganyan. Wala, yung bangka na bangga-bangga lang, ano-anuhan lang yung mga lifeboat. Tapos lalo pa siya natawa. Akala pa naman niya, naputulan ng daliri dahil nagkabarilan, magkaroon ng action. Sabi niya, kanya imagine, naputulan ka ng daliri dahil bangga-bangga ka ng bangka. Dahil naipit yung naipit humiliating. Humiliating. Tapos binigyan pa yun ng award ni Browner. Tapos nalalam niyo binibigyan ng award yung Navy, yung parang hindi siya proud. Hindi siya proud. Naalala niyo yung mukha niya natin yun, di ba? Ano nangyayari? Diyos me, ganun yung itsura niya. But anyway, at dito, itong ginawa ng China nga na to, so sabi dun sa post ng Chinese Embassy Manila, the so-called Kalayaan Municipality Council of the Philippines adopted resolutions in 2023 and 2026 declaring the Chinese ambassador to be a persona non grata in the municipality. Based on the principle of reciprocity, the individuals involved in fabricating the said resolutions are not welcome to enter China, including Hong Kong and Macau. Ayan, 15 sila mga friend. 15 sila. Ano yung witty dito? Of course, yung mga yung principle of reciprocity. Ibig sabihin, kung ano yung i-extend mo sa amin, ganun din yung i-extend namin sa'yo. Usually, yung principle of reciprocity, nangyayari ito doon sa mga transnational application ng mga certain measures. Like for example, yung Data Privacy Act has a transnational application. So meron yung principle of reciprocity. So ibig sabihin, kung yung bibigyan mo ng visa, yung application nila ng data privacy rules nila sa ibang bansa. So ikaw, bibigyan mo yung bansa na yun, bibigyan rin nila ng due course yung mga data privacy rules na meron tayo dito. Kasi
ayan, because of the principle of reciprocity, you extend, you give what you extend to other people, ganon, to other countries, I mean. Yung, um, if I remember it, yung ano, no, yung intellectual property kinembot, ganyan. Meron rin yung ano, may principle of reciprocity rin yon. So, ibig sabihin, kapag kunwari yung mga copyrightable works, yung iba pa na ano, kinikilalang intellectual property rights, yung registry ng ibang bansa may be taken into consideration kapag ka magde-decide ka whether or not novel yung yung isang invention or yung isang artwork, yung mga ganyan. Mga ganong channeling, ganyan. So, kumbaga, itong principle of reciprocity na to, ano yan, hindi, ano yan, yung konsepto talaga yan sa foreign relations. Kung anong ginawa mo sa akin, di rin ang gagawin ko sa'yo. Tapos pagka ganun ang usapan, di ibig sabihin, tayo dito, patas-patas tayo dito. Ganyan. Anyway, since yung Kalayaan Municipality, dineclare nyo kami na persona non grata, declare rin namin itong mga nag-cause nitong mga nitong resolution na ito noong 2023 at noong 2026, i-declare din namin kayong persona non grata. Ang daming implication nito kasi lalo na nag-aano na siya ng principle of reciprocity si China, no? Kung anong gagawin mo sa amin, yun din gagawin namin sa iyo. Alam mo yan na yan. Oo. Kung anong ginawa mo sa amin, yan ang gagawin namin sa iyo. Ano to? Talagang shots fired to. Shots fired. This is not even a warning shot. Alam mo, barilin din kita. Ibig sabihin, you dare to escalate this. Ganun no? Ganun yung inaano dito ng China. You dare to escalate this. Sige, you dare to escalate this. Di ba sinabi ko na nga, may sinulat akong post, ewan ko kung nabasa niyo yun, na ang China dumating na sa point na okay na makapagsulian ng kandila. Oo. Alam niyo, dumarating ba kayo sa point na yon na may kaibigan kayo? Tapos, imbiyer na ka na sa kaibigan mo. Tapos bilang dumating ka na sa point na tangina okay na ako makapagsulian ng kandila. Ano? Ganyan. True. Marami akong ganyang moment, Char. Dumating na ako. Ako may gano'n na akong moment, no? Siguro sa buong buhay ko, to be honest, ilan ba ako nakagawa ng ganyan? Apat na tao. Oo. Mula pagkabata ko, Apat lang kasi mahaba ang PC ko eh. So, yun yung sasabihin ko sana na yun, kaya ako pa naman, tapos wala nang balikan yun, ha? Yun na yun. Well, hindi rin naman sila bumalik. So, actually, yung isa pala nagkaroon ng, actually, well, hindi rin naman sila nakapagbalikan, yung apat. So, wala, alam mo yun, no hard feelings. So, no hard feelings. Pero, ayun yun, talagang, ganun ba? Ganyan. Ha? Ang tawag dito, yung kumbaga nung that's it pansit na nung na-realize mo na I don't care anymore. So if they're not going to care, wala ka na rin pake, dead ka na rin, ganon. Oo, dead man na rin ako. Parang once na alam mo yun, parang kasi yan mabigat.
ang bigat mo, Oo. gaganyan ka na lang, ang bigat mo, friend, ganyan. So, mabuti na lang magkasulian ng kandila. Kasi, Mm. parang, hindi ko, kaya kong walang kaibigan. Ganyan. Yung mga tipong Oo. kaya kong walang Mm. kaibigan. Hindi, Mm. yung hindi lang ikaw ang tao sa mundo, ganyan. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Ganyanan ba? Okay, fine. So, kaya gano'n. So, ngayon, kung kayo ba may naranasan na kayong ganyan sa buhay mo? Ikaw ba, Jo, may naranasan ka na, ikaw lalo ka na siguro, mabilis ka makipagsulian ng kandila, puta ka. So, Actually, hindi ako mabilis So, makipagsulian ng kandila. Ano, ang tawag dito, parang mahaba rin ang pasensya. Sa totoo lang, mahaba rin ang pasensya. Pero kasi mapagbigay ako eh. Sobrang mapagbigay ako. Pero when I feel that I abuse and everything, mahaba ang pasensya ko. Pero hindi kasing haba ng pasensya mo. I think you are the mother of pasensya. okay. Pero yun You are the mother of pasensya, ganun. alam mo yan, Joey. Yes, oo. Alam mo yan. Mahaba Anyway, ang pasensya ko, pero hindi ah, kasing haba nung sa'yo. okay. In fairness, mahaba rin ang pasensya mo. In fairness sa'yo. Mm. Pero, naiikian pa ako. Charot. Anyway. Oo. Maano kasi kung mapagbigay ako. Anyway, mapagbigay talaga. Actually, yan kaya siguro maigsi yung pasensya mo kasi ano ka eh. Kasi bakla, bigay todo ka rin naman kasi, kakakilala mo pa lang. Si bakla, parang, 15 years of friendship na ba kayo? Kaya nakakapagbigay ka ng ganyan kalaking pera. Tanga lang eh. Alam mo yun si Joey? Sabi ko, siraulo ko si Joey, naloka na lang ko, ha? Bakla? Tayo ka tagal-tagal na lang magkakilala. Unang utang ko nga lang sa'yo, 1,000 pesos. Naloka ka pa? Sabi mo pa sa akin, ha? 1,000 pesos yung pala yung utangin mo, puta. So, nagigets ninyo? I'm pretty sure nagkaroon na kayo ng ganyang mga kaibigan na talagang okay na parang wala ka nang pakialam. Parang you don't see any long-term trajectory for your relationship anymore. Ganon, di ba? Ganon ang salian ng kandila eh. Na I don't see you as a friend and long-term anymore. Kaya, bardahan, ganyan. Hindi talagang siraan ng buhay. So, yun siya. Symbol of reciprocity na. Di ba? Yung parang, tangina, gaganyanin mo ako. Di sige. Di ba? Persona non grata. Persona non grata din kita. Di ba? Oo. Di ba, nung sinabi, persona non grata nyo kami, sinabi ng mga senador, persona non grata yung ambassador, hindi, aalis kami, we work as a team, aalis kami sa team, wala, kahit magsara ang Chinese embassy. Yung pag i-persona non grata nyo ako, sa balutan kami dito, di ba? Because we work as a team. Alam mo kung anong ginagawa ng China ngayon? Ito lang naman ang basa ko, no? Ginagaya nila yung ugali ng mga Pilipino. Yes. Oo. Alam mo yung mini-mirror niya na yung ugali ng mga Pilipino. Hindi kasi ganyan. Ha? Ito yung this is actually very Chinese eh. And this also implies yung yung hindi ka na niya nire-respeto. Yung hindi ka na niya nire-respeto. Yung mini-mirror na lang niya, kung ano yung ginagawa mo, gagawin ko sa'yo. Yan na yung yan na yung parang, I think this is the worst kind of barda. Alam mo yon? Yung actually, very Chinese yan. Actually, very Chinese. Very Chinese yung pag naas mo, ganyan. Ganyan mapuno ang Chinese kasi syempre una kong jowa Chinese Filipino.
Mm. Syempre nung bata-bata ka, maarte ka. Bakla, Mm. alam mo, ginawa niya, talagang ginagaya niya na ako. Ayoko rin. Ganyan siya. Ay, yung naging arte Oo. na rin. Oo, oo. Siyempre, gusto mo artihan ha? O di sige. hanggang, Oo. ang gusto mo artihan, ganun. Hanggang, alam mo yung, ay shit, ginaya niya na ako. And Mm. in fairness, ano na yun, leading na sa paghiwalay yun. So, naghiwalay na Oo. kami. Pero, Oo. nagkikita pa rin naman kami noon. So, nagkikita pa rin na kami kasi mahal pa rin naman ng isa't isa, pero hindi na kami pwedeng maging kami dahil nga it's unlivable anymore. So, parang ganyan na ang eksena ngayon ng Philippines at China. Okay pa rin naman tayo, pero we cannot go back to where we were before because Yeah. it's unlivable anymore, ganyan. Oo. Oo. Correct, correct. Tapos yung ganong klaseng ano, yung ganong, yeah, yung, correct, yung ganong attitude ng China towards us, yung papunta na kasi yun sa ano, di ba pagka nagkakaganyanan na kayo sa relasyon, yung gagayahin, yung ginagawa niya sa'yo, gagawin mo na sa kanya, wala nang respect yun eh. Wala nang respect. Kumbaga, what's gonna happen after this, we do not care anymore. Ganon. Sige, ginagawa niyo sa amin to. Di gagawin rin namin sa inyo. Patigasan tayo dito. Kung sinong unang aaray. Kung sinong unang aaray dito at maglalabasan tayo ng sama ng loob at galit sa isa't isa, when we walk away from that situation, that's it, pansit. Wala nang balikan yun. And yung ganitong level ng pagtrato ng China, I would say, no, I would say, kasi syempre, ano tawag dito, ang effect naman kasi nito, yung ginagawa ng Chinese Embassy, is really to the Philippines at large. To be honest, I do not exactly disagree with it. Kasi yung ginagawa ng China somehow will help in the in the political awakening of a lot of Filipino people. Kung gaganyanin tayo ng China, I remember in so many discussion in the past, yung iba nga nagsasabi na, ang Pilipino kasi kailangan mo talagang saktan bago matuto. Ganon. At yung ganitong pambabarda na ginagawa ng China sa atin, especially dun sa mga Filipino public officials natin, it really exposes how weak our leadership is. Walang alam. Wala talagang alam. And with the kind of treatment we are getting from China, with the Chinese spokesperson, na-expose yung mga walang consistency, na-expose yung mga tanga, na-expose yung mga bobo. And somehow, it benefits yung consciousness ba natin? Na parang tangina, nakakahiya yung Pilipinas. Ang cringy. Sobrang cringy. Sobrang cringy. Yung palang up until now, Tariela doesn't want to apologize. He does not think na meron siyang ginawang mali doon sa decorum niya doon sa Hindi. Saint Benilde. Ang nakakaloka kay Tariela, nagsalita na yung DFA. Mas mataas yung DFA kay Tariela. Correct. Bakla si Tariela Coast Guard, spokesperson ng Coast Guard, bakla mababa ka. Kaya pero si ayaw pa rin Tariela, mag-sorry. iba ang backer nito. Correct. Yung backer ni Tariela, kailangan na lang yan tumahimik. And let the DFA do its job. Alam mo, kaya ka nga may Department of Foreign Affairs. May Department of Foreign Affairs It's the Department of Foreign Affairs that handle these issues. Si Tariela, ayaw paawat. Bakla. Hindi nga raw siya magsusorry. Eksena, gusto niya eksena. Kailangan niya gumawa ng eksena.
Oo. Bakit daw siya magso-sorry? Wala ang China daw ba magso-sorry? Parang putang ina nito, anong feeling niya ka-level niya yung China? Nakita mo ba yun? Ba't daw siya magso-sorry? Nag-sorry na daw ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea? Teka lang Tariela, sorry. Ayan. Kung magsasorry daw ba siya sa China, ito yung interview niya. Jen, nag-sorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea sa patuloy na pag-harass ng Filipino fishermen, sa pambubuli ng Philippine Coast Guard over the years, sa pagpapahirap sa Armed Forces of the Philippines whenever we do our resupply mission ng mga nakaraang taon? Are there any apologies that were extended to us by the Chinese government? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano, yan ang tanong ko sa kanya. Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? I think it is for him to respond to this question. Nanindigan si Philippine Coast Guard. Yun yung so yun yung interview niya. Ang question kasi sa kanya doon was, nag-sorry ka na ba? Magsasorry ka ba doon sa ginawa mo? Kasi nung nagkaroon nga siya ng speaking engagement sa De La Salle Benilde, ginawa niya ng caricature si Xi Jinping, okay? Actually simple lang naman And Alan Peter Cayetano explained this very very well doon sa kaniyang interpellation ng Senate Resolution 256. Sabi niya, hindi natin pinag-uusapan dito kung kung sinusuko natin yung claims natin or kung meron tayong pinaglalaban or whatsoever. Ang sinasabi natin is that when it comes to diplomacy, you follow certain decorum. And that decorum, which is something that is agreed by all countries all over the world, you leave the president out of the bardagulan sphere. You do not speak about if you are a government official and let's say meron kang mga certain policies na hindi pinag-aagrihan doon sa ibang bansa and whatnot, you can say everything. Pwede mo silang birahin ng bonggang-bongga, but you do not attack the figurehead, the head of the state. Hindi ganon. Kasi pagka ganun ang ginawa mo, you would not be able to predict the retaliation And proper decorum lang ba? Just to ensure that we all in the proper kasi ni Tariela, ang inaano kasi ni Tariela, he doesn't know what it means to behave as a government official. He doesn't know how to behave as a government official. Grabe na insubordination na ginagawa niya, ha? Oo, totoo. Wagas. I mean, to say na, hindi ako magsasorry kasi nagsorry na ba ang China sa ganito? Nagsorry na ba ang sa ganyan? Parang, sir, hindi po kayo magka-level ng China to speak that way. Ikaw talaga magde-demand na bakit na magsasorry? Nagsorry na ba ang China? Kineme, ganyan. Si Bongbong nga hindi nagde-demand ng ganun Diba? Ang concern lang niya kung paano siya tatae today. Hindi nga concern yun Diba? Di nga niya dineclare na persona non grata sila yung Chinese Embassy spokesperson Diba? Ba't ikaw mo na si Tariela, feeling ni Tariela, siya yung presidente. Feeling niya, ka-level nga niya yung China. Parang best. Girl, iba yung, alam mo kaya nga kasi feeling ko talaga, matindi ang, baka lang ngayon lang naman naging maingay si Tariela, aminin niyo. Asan ba yan before? Wala naman yan, di ba?
So, di ba can you imagine, may spokesperson ng Philippine Coast Guard, tapos kailangan meron dedicated for that. Mm-mm. At yan na lang nag-iisang karagatan na may spokesperson ng Pilipinas. Dapat At ano kailangan, gano'n, no? puro anti-China. Oo. Ayan. Seas Can you in imagine Philippines. bakit wala tayong Pacific Ocean, wala tayong Philippine Coast Guard as spokesperson on Pacific Ocean Oo. or Celebes Sea or Sulu Sea? True. Categories of the Tapos, seas in the Philippines. Ayan. Wala tayong man lang. spokesperson na sa Bohol WP. Sea. Bohol Sea spokesperson. Celebes Sea. Sibuyan Sea. Sulu Sea spokesperson. Wala, Tapos, no? Tapos kailangan parating China yung aatakihin mo. Mm-mm. Hindi ba? Hindi ba kinakahalata? True. Sa ang dami nating sea pala sa Pilipinas, no? Sa West Philippines Sea lang tayo merong spokesperson. Ayan. It's so unfair. Kawawa naman si Camotes Sea, si Celebes Sea, si Bohol Sea, si Philippine Sea, si Visayan Sea. 'Di ba? Sa West Philippines Sea lang talaga. Sa West Philippines Sea lang talaga merong spokesperson. Ayan. Hindi nga siya nagsalita why Vietnam, hindi nga siya nagsalita why Vietnam has put military bases sa mga claimed seas. Curious ako sa mga Coast Guard natin, ano nafe-feel nila na yung spokesperson nila na si Tariela sobrang unhinged? Or ano kaya reaction ng mga students sa St. Benilde sa mga pa-victim ni Tariela? Well, Diyos ko, wala akong pakialam sa mga talas Benilde. Kung gusto nilang mabilog ni Tariela, let them do it. Diyos Let ko them, Lord. oo. Oo. Ang nakakaloka niyan, ang nakakaloka pa kasi niyan, itong si Tariela, hindi siya bet ng mga Coast Guards. Oo. Hindi naman siya talaga gusto ng core. Kita mo, nagbigay ba ng statement ng Philippine Coast? Hindi siya bet. Hindi siya bet ng mga Philippine Coast Guard. Mm-mm. True. Ayun. So, anyway, meron ka pa bang gustong sabihin dun sa sa principle of reciprocity ng China? Ito na yun, Bex, no? Ito na yun. So, if we choose to escalate this, ang pinakita nila na hindi, parang gusto nyo ng tit for tat? Okay, let's do it. Ganyan. Oo. Mamimitik na ton China. Mamimitik na to ng bonggang-bongga. Ganon. Joey Panay anti-China ni Tariela pero si Lisa nasa Phil-China party today. True. Di nga kaya ng PCG rumisponde ng maagap sa mga aksident sa Mindanao tapos gusto makipag-away sa China. Lol, the audacity of spokesperson of the C. Tariela. Sabi ni Gavino ang true.